Kabanata 1721. Ngumiti si Woolrich at iniabot ang 12 Oriental Zodiac Token sa 12 Level 8 at Level 9 Saints. Alagaan ninyo ng mabuti ang mga token na ito. Bawat isa sa inyo ay mangunguna sa isang koponan na may 100 kasapi. Magkakalat kayo sa iba't ibang lugar pagpasok sa realm, kaya tandaan ninyo ang pangalan at mukha ng inyong mga kasamahan. Tulungan ninyo ang inyong mga kapwa kasapi ng sekta hanggat maaari, at hanapin ang miniature Black Tower ng mabilis. Malaki ang magiging epekto ng misyon na ito, paliwanag ni Woolrich matapos ipasa ang mga token. Tumango ang mga disipulo bilang tanda ng pagkilala at itinutok ang pansin kay Severin. Si Severin ay isa sa mga leader na binigyan ng token, at kasama niya ang iba pang 11. Lahat ng 12 ay papasok sa Paradise Secret Realm sa unang pagkakataon, at tanging isang first-year sect lamang ang makakagawa ng ganitong bilang. Kasama ni Severin sina Larry at ang iba pa sa grupo. Nasa iyo ang Soul Compass, sabi ni Woolrich kay Severin, kaya mas malawak ang lugar ng paghahanap mo para sa miniature Black Tower kumpara sa iba. Kailangan nilang umasa sa swerte para mahanap ito. Tumigil siya sandali at muling binigyang diin, dahil nakasalalay sa iyong pagsusumikap ang tagumpay ng misyon na ito, huwag mong aksayahin ang oras sa pagkuha ng low-rank herbs sa loob ng realm. Iwan ang trabahong iyon sa iba at save ang oras mo. Pangunahing layunin mo ang hanapin ng mabisa ang lugar at mahanap ang miniature Black Tower. Nakadepende sa tower na iyon kung makapasok tayo sa lugar na iyon. Kung magtagumpay tayo at maging mga Royal Saints, ang mga sekta tulad ng Horizon Sect ay mapapasailalim sa atin. Naiintindihan ni Severin ang bigat ng sitwasyon at tumango ng team. Ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Ngumiti si Woolrich at nagdagdag pa, ang lakas mo bilang level 9 Saint ay walang katapat sa loob ng Paradise Secret Realm. Mas ligtas para sa iyo doon. Nais ko ang pinakamabuti para sa iyo. Kinuha ni Severin ang isang maliit na porcelain bottle at iniabot kay Woolrich. Gumawa ako ng ilang pills nitong mga nakaraang araw. Maaari mo itong ipamahagi sa mga disipulo ng sekta ayon sa iyong pagpapasya. Salamat sa iyong pagsisikap. Tinapik ni Woolrich si Severin sa balikat. Nagbigay pa siya ng ilang salita ng pampalakas ng loob sa lahat at sinala ang simulan ng kanilang paglalakbay. Aasahan ko ang iyong tulong sa loob ng Paradise Secret Realm, Elder Severin. Lumapit ang leader ng isa pang koponan kay Severin at ngumiti. Siya si Heidi Page, isang magandang level 9 saint at isa sa iilang leader sa hanay ng mga saint women. Ngumiti si Severin at inabot ang kanyang kamay kay Heidi. Pinupuri mo ako, Miss Heidi. Mas malakas ang kabuoang lakas ng iyong koponan kaysa sa akin, at magkapantay rin tayo sa antas ng attainment. Mas tama sigurong sabihin na kailangan nating magbantay sa isa't isa sa ekspedisyong ito. Tumawa si Heidi nang marinig iyon. Sobrang mapagpakumbaba mo naman. Matibay ang paniniwala ko na mas malakas ang kakayahan mo sa labanan kaysa sa akin kahit magkapantay tayo sa antas ng attainment. May tiwala rin ako na bilang isang alchemist, makakamit mo ang level 1 Royal Saint. Hindi inaasahan ni Severin na magiging ganun siya kasmooth sa pananalita. Ngumiti siya at sumagot, huwag kang mag-alala. Nagmula tayo sa parehong sekta, kaya natural lang na magbantay tayo sa isa't isa. Suportahan natin ang bawat isa at manatiling maingat. Pagkatapos, kinuha ni Heidi ang isang flying sword. Pinalaki niya ito at sumakay kasama ang kanyang koponan bago umakyat sa himpapawid. Samantala, kinuha ni Severin ang kanyang flying sword at sumakay kasama ang 1,200 niyang kasapi sa koponan. Ito ang unang pagkakataon kung papasok sa Paradise Secret Realm. Alam mo na ang daan kahit hindi ka pa nakapunta doon, kaya susundan ko na lang ang iyong lead, sabi ni Severin na may ngiti. Wala pa rin siyang ideya kung nasaan ang realm. Tumawa si Heidi. Abala ka sa pag-refine ng pills kaya wala kang oras para alamin pa ang tungkol sa realm. Buti na lang, diretso lang ang daan. Tama ang ating direksyon, kaya kailangan lang nating patuloy na lumipad pasulong. Maaga pa, at may 1 linggo pa bago magbukas ang realm. Sa kasalukuyang bilis natin, mararating natin ang destinasyon sa loob ng 4 na araw.
Sandali siyang huminto bago magdagdag ng maayos, ngunit bilang pag-iingat, kailangan nating ipagpaliban ang luho ng matutulugan at matutulog tayo sa kabundukan sa mga susunod na gabi. Napalingon si Sheila at nagtanong, bakit? Sigurado akong kayang-kaya ng sekta ang matutulugan. O dahil ba masyadong malaki ang grupo natin at baka hindi sapat ang mga kwarto kung manatili tayo sa hotel sa loob ng lungsod? Ngumiti si Heidi at ipinaliwanag, maraming dahilan, at lahat ito ay base sa aming karanasan. Una, tulad ng sinabi mo, malaki ang grupo natin, at magiging mahirap ang makahanap ng matutulugan. Kung maghihiwalay-hiwalay tayo, mahihirapan tayo na pamahalaan ang buong grupo at hindi mapadali ang pag-alis kinabukasan. Matapos ang maikling pahinga, nagpatuloy si Heidi. Pangalawa, baka makatawag tayo ng hindi kanais-nais na atensyon dahil malaki ang grupo natin. May posibilidad na makasalubong natin ang mga rogue fighters o bandido sa daan, tulad ng nangyari dati. Hindi sila tunay na banta sa atin, ngunit maaaring mapilitan silang makipaglaban. Ang naunang libo-libo na koponan ay nabawasan ang bilang ng ilang daan, at huli na para sa realm kung kakaunti na lang ang natira. Nagulat si Severin. Hindi ko inakala na mga has ang mga rogue fighters na hamunin ang mga tao ng ating sekta. Hindi ba natatakot sila sa first-tier sects tulad natin? Ngumiti si Heidi at sumagot, kadalasan, hindi natin nararanasan ito dahil first-tier sects tayo. Ngunit ang ilang second-tier sects na may Paradise Secret Realm tokens ay maaaring maambush sa kanilang paglalakbay. Maraming hinahangad na spiritual herbs at kayamanang naghihintay sa realm. Kumikinang ang mga mata ni Sheila nang marinig ang salitang kayamanan. Hehe, pwede mo bang ikwento pa sa amin ang tungkol sa spiritual herbs sa loob ng Paradise Secret Realm? Naisip ko kung ano ang nakakaakit sa mga iyon na hindi nila iniisip ang panganib sa kanilang paglalakbay. Tumawa sina Severin at Diane nang makita ang money-grabbing attitude ni Sheila. Napaka-maalalahanin ni Heidi. Alam niya na ang lahat, mataas man o mababang antas na disipulo ay mataas ang pagtingin kay Severin sa loob ng sekta. Mas maraming benepisyo ang hatid ng kanyang presensya sa maraming disipulo. Ngumiti si Heidi bago nagpatuloy. Kahit unang beses ko palang papasok sa Paradise Secret Realm, sinikap kong kumuha ng kaalaman mula sa aking mga nakatatanda na nakapasok na doon. Bukod sa maraming 4th grade spiritual herbs, mayroon ding pantay na dami ng 5th grade herbs. Ang 6th grade herbs ay matatagpuan din doon, ngunit halos palaging napakabihira. Nagulat si Severin nang marinig yun. May 6th grade herbs din. Oo, sabi ni Heidi na tumango. Pero punong-puno ang realm ng mga spiritual beasts. Mahalaga na maging maingat at kumilos ayon sa antas ng attainment. Pinapayuhan ng mga disipulong mababa ang antas na huwag masyadong lumalim sa kagubatan. Nagpatuloy si Heidi sa pagpapaliwanag ng iba't ibang aspeto ng Paradise Secret Realm, na labis na ikinamangha ni na Severin at ng iba pa. Samantala, patuloy na nakatitig si Woolrich sa malayo. Tiningnan siya ni Felipe at sinabi, matagal na silang wala. Siguradong babalik sila ng ligtas, kaya magtiwala ka. Dapat na rin tayong umuwi. Sana maibalik ni Severin ang miniature Black Tower, sabi ni Woolrich. Kailangan nating maghintay ng ilang taon bago makapasok muli sa realm. Ngumiti si Samuel at nagkomento, binigyan pa niya tayo ng ilang pills bago umalis. Lagi akong namamangha sa bilis niya sa pag-refine ng pills. Dagdag ni Felipe, mas dapat sana na itago niya ang mga pills na iyon para sa sarili niya o ibahagi sa ilang disipulo sa kanyang koponan. Mas mainam ba na dalhin niya lahat ng pills na ito para sa kanya? Ngumiti si Woolrich. Marahil may natira pa siya sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na porcelain na bote na ibinigay ni Severin sa kanya at sinuri ito ng mabuti. Napangisi siya at sinabi, 50 pills lang ba ito ngayon? Sandali lang. Hindi pwede. Nagningning ang mukha ni Woolrich sa tuwa. May mali ba sa mga pills? Mukha kang excited, tanong ni Felipe nang mapansin ang pagbabago sa mukha ni Woolrich. Agad na inabot ni Woolrich ang bote kay Felipe. Nang suriin ni Felipe ang bote, huminga siya ng malalim at nagkomento ng tuwa, grabe. Lahat ng 50 pills na ito ay 4th grade high-rank pills. Natuwa rin si Samuel nang marinig yun. 4th grade high-rank pills. Lahat ng 50 ito.
Siguradong nakamit na ni Elder Severin ang breakthrough sa 4th grade high-rank alchemist. Isang pil lang sa mga ito ay sapat na para sa mga disipulo na nagnanais magkaroon ng breakthrough patungong Royal Saint. Tumango si Woolrich at sinabi, ang mga nasa huling yugto at peak stage ng level 9 Saint ay marahil isang pil lang ang kailangan, habang ang mga nasa una at gitnang yugto ay malamang kailangan ng dalawa. Sumingit si Felipe nang may kasabikan, maaaring first-tier sect tayo, pero malaki pa rin ang agwat ng ating sekta at ng mga upper-class first-tier sects, lalo na sa bilang ng mga Royal Saints dahil mas marami sila kaysa sa atin. Ngayon na si Elder Severin ay 4th grade high-rank alchemist na, makakakita tayo ng pagdami ng mga Royal Saints sa ating hanay. Sa ganitong paraan, mas magiging maliit ang agwat kahit na malayo pa rin tayo sa kanila. Nagkomento si Woolrich nang may paghanga, napaka-surprising ni Severin. Namamangha pa rin ako sa kanyang alchemical talent. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagpatuloy siya, mahalaga na huwag natin ipaalam na ang ating sekta ay may 4th grade high-rank alchemist ngayon, lalo na habang wala si Severin. Kung malalaman ng ibang sekta ang kanyang kalagayan, baka nais nilang alisin siya. Makakaranas tayo ng malaking pagkalugi sa sekta kung magtagumpay sila. Lahat ng elders ay nakaramdam ng bigat ng sitwasyon at tumango sa pagsang-ayon. Sa katunayan, kakaunti lamang ang mga first-tier sects na swerte na magkaroon ng 4th grade high-rank alchemist. Haha, may ilang dahilan kung bakit mas makapangyarihan si Elder Severin kaysa sa ibang 4th grade high-rank alchemists mula sa ibang sekta, simula ni Felipe nang may tawa. Una, bata pa siya at may malaking potensyal na maging 5th grade low-rank alchemist sa hinaharap. Pangalawa, ang kahusayan niya sa paggawa ng pills ay katumbas ng 2 o 3 alchemists, at mas mataas din ang success rate niya kaysa sa kanila. Tumango si Woolrich sa pagsang-ayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya kay Felipe, dalhin mo ang mga pills na ito at ibigay sa mga disipulo na sa tingin mo ay makikinabang. Unahin ang mga nasa bingit ng breakthrough sa level 1 Royal Saint at sabihan silang mag-ensayo. Ngunit kailangan mo ring babalaan silang huwag ipaalam sa iba na nakagawa na sila ng breakthrough. Mas mabuti kung itatago muna ang kanilang attainment, kung hindi, medyo mag-aalala ang ibang sekta sa biglaang pagdagdag ng higit 50 level 1 Royal Saints. Naintindihan, sagot ni Felipe at agad lumipad dala ang mga pills. Pagkatapos umalis ng lahat, umalis din si Woolrich at dahan daw ang bumalik sa kanyang tahanan. Pagdating niya, napansin niya si Gilda na nakaupo mag-isa sa duyan na may malungkot na ekspresyon at mabigat ang damdamin. Lumapit siya nang may pag-aalala at nagtanong, hindi ba naging maayos ang breakthrough mo? Huwag mong sisihin ang sarili. Minsan may mga setbacks, kaya ngumiti ka. Magpatuloy ka lang at subukan ulit kapag handa ka na. Mula sa pananaw ni Woolrich, malungkot si Gilda dahil sa dalawang dahilan. Nakatuon siya sa kanyang attainment at hindi nakita ang pamamaalam kay Severin at sa iba, at sa pagtatangkang. Pinilit ni Gilda ang mapait na ngiti habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin ko, Dad. Hindi ko kayang makasama si Severin. Sabihin mo sa kanya na hindi ako karapat-dapat sa kanya pagbalik niya. Huminga ng malalim si Woolrich at nagtanong, ano ang nangyayari, Gilda? Hindi ba kayo nagkasundo sa mga nakaraang araw? Nagkaroon ba kayo ng alitan? Kumapit sa kanyang panga si Gilda at naglaan ng sandali bago humarap sa kanya. Hindi ko kaya, Dad. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pag-abort ng pagbubuntis. Baka matulungan mo ako habang wala si Severin at nasa Paradise Secret Realm. Sa ganitong paraan, hindi niya malalaman na buntis ako at pwede pa rin akong makasama siya. Ano? Natigilan si Woolrich. Buntis ka. Kabanata 1725. Tumango si Gilda ng may lungkot na ekspresyon. Oo, at gusto kong itago ang pag-abort nito. Kahit na maaaring tanggapin ni Severin na hindi na ako birhen, sigurado akong hindi niya tatanggapin na buntis ako ng anak ng iba, lalo na naipanganak pa ito. May paghingi sa kanyang mga mata nang ipagpatuloy niya, pero hindi ko kayang ipagpatuloy ang pag-abort ng pagbubuntis sa sarili ko. Ang fetus sa loob ko ay buhay, pagkatapos ng lahat. Pakiusap, gawin mo ito para sa akin, Dad. Gagawin natin na parang hindi ito nangyari. Sa halip na ipakita ang pagkadismaya, tumawa si Woolrich ng malakas, na ikinagulat ni Gilda.
Hahaha, hindi ko akalaing magiging lolo na ako ng ganito kabilis. Naiwan si Gilda na walang masabi sa reaksyon ng kanyang ama at nagtanong ng malamig, ano ang ibig mong sabihin, Dad? Gusto mo ba akong ipagpatuloy ang pagbubuntis? Ngumiti si Woolrich at sinabi, natutuwa akong hindi mo nagawa ang abortion. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi mag-aalala si Severin, baka masaya pa siyang marinig na buntis ka. Nagulat si Gilda sa mga sinabi ng kanyang ama at tumugon, nasaan ka ba sa isip mo, Dad? Sino ang magiging masaya na malaman na ang iba ang nakabuntis sa kanilang girlfriend? Maraming lalaki ang sumusuko sa ganoong bagay. At sino ba ang kusang loob na mag-aalaga ng anak ng iba? Bahagyang tumindi ang ekspresyon ni Woolrich habang tinitingnan si Gilda. Talaga bang mahal mo si Severin? Handa ka bang pakasalan siya at maging kanyang asawa? Bagamat naguluhan sa timing ng tanong ng kanyang ama, tumanggo si Gilda at sumagot. Nalulungkot ako kahit na hindi ko pa siya nakikita ng ilang araw, pero natatakot akong harapin siya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin o haharapin siya. Muling tumawa si Woolrich. Haha, ngayon na sigurado na ako sa nararamdaman mo para sa kanya, sa tingin ko panahon na para sabihin ko ang katotohanan sa iyo. Ang katotohanan, tungkol saan? Tanong ni Gilda na naguguluhan, iniisip kung may tinatago ba ang kanyang ama sa kanya. Ngumiti si Woolrich at inilantad ang sekreto. Buntis ka sa anak ni Severin. Siya ang nagligtas sa buhay mo noong gabing iyon. Ano, para bang isang bomba ang bumagsak sa isipan ni Gilda. Hindi niya kailanman inakala na ang taong kinamumuhian niya ay ang parehong taong minamahal niya. Akala niya na pinalayas na siya ng sekta at nagtago, at tinanggap na niya na hindi niya malalaman ang pagkakakilanlan nito. Halos hindi niya naisip na ang lalaki ay si Severin. Sandali lamang, lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng revelasyon, alam niya na maaari pa rin siyang makasama kay Severin, at hindi niya ito aalalahanan ang pagbubuntis niya dahil ang anak ay kanya. Sinasabi mo ba ang totoo, Dad? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, hindi ba? Tanong ni Gilda na hindi makapaniwala. Ngumiti si Woolrich at sumagot, bakit pa ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa ganitong bagay? Lahat ng sinabi ko ay totoo, si Severin ang ama ng iyong anak. Siya ang lalaking nagligtas sa iyo. Matapos ang kaunting pagtigil, ipinaliwanag niya pa, hindi mo maaasahan na sasabihin niya sa iyo ang katotohanan sa ilalim ng ganoong kalagayan. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para sabihin sa iyo ang lahat, at umaasang mauunawaan mo. Pero ngayon na nangyari na ito, ako na ang kailangang magsabi sa iyo. Dahil sa paliwanag ni Woolrich, nagbago ang emosyon ni Gilda mula sa halos pag-iyak patungo sa halo ng ginhawa at aliw. Naiintindihan ko na, hindi ko inakala na siya ang ama ng bata. Siguro wala na akong dapat ipag-alala. Biglang napasungit si Gilda at nagtanong ng may pag-aalala, pero paano kung sinabi niya sa akin at tinanggap ako dahil lang sa guilt at responsibilidad? Hindi ko masasabing tunay siyang nagmamalasakit sa akin. Tumawa si Woolrich at pinatahimik siya, haha, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, Gilda. Tinanong ko siya tungkol dito kamakailan, at tiniyak niya sa akin na talagang gusto ka niya dahil sa ikaw mismo. Hindi lang ito dahil sa obligasyon. Nakababa ang loob ni Gilda at nagsabi, nakakagaan ng loob. Parang nabunot ang bigat sa aking dibdib. Natutuwa akong hindi ko nagawa ang plano kung hindi na ipagpatuloy ang pagbubuntis. Malulungkot sana si Severin kung nalaman niya. Serious na tono si Woolrich nang idinagdag, hindi lang siya malulungkot. Magagalit siya. Ang hindi mo pagpunyagi sa unang plano mo para ipagpatuloy ang pagbubuntis ay nagpapakita lamang na may mahabaging puso ka. Curious na nagtanong si Gilda, pero bakit hindi siya nakaranas ng malaking breakthrough sa attainment kahit na ako ay nagkaroon? Hindi ba siya nakinabang dito? Matapos ibahagi ni Woolrich ang mga pangyayari noong gabing iyon, namangha si Gilda at sinabi, hindi ko inakala na may kakayahan siyang imbakan lahat ng spiritual energy na iyon. Pero ngayon naiintindihan ko na, hindi siya makakapasok sa Paradise Secret Realm kung nagkaroon siya ng breakthrough, at kailangan pa nating iwan sa iba ang paghahanap ng miniature Black Tower. Tama iyon, sabi ni Woolrich. Kung nagkaroon siya ng biglaang breakthrough sa attainment, malamang ay malalaman mo na siya ang lalaking iyon noong gabing iyon. Hindi na natin mapapanatili ang sekreto kahit gusto pa natin.
Ilang araw akong nalungkot, at hindi ko man lang alam na siya iyon. Turuan ko siya ng leksyon pagbalik niya, sabi ni Gilda habang huminga at binigyan si Woolrich ng tingin na mapanuri. Walang magawa si Woolrich kundi tumahimik at bumulong, ako rin ay nagulat sa balita tungkol sa iyong pagbubuntis. Halos 2 buwan na mula noong araw na iyon, at 3 buwan pa bago siya bumalik. Maaaring mapansin niya na ang iyong tiyan pagdating niyan. Tumawa si Gilda, haha, baka magulat siya pag nakita ako na buntis. Siguradong magugulat rin sina Sheila at ang iba. Haha, nai-imagine ko na iyon. Tumawa rin si Woolrich. Magpahinga ka muna sa panahong ito, okay? Iwasan ang walang dahilan na paglabas at manatili lang sa bahay. Nag-aalala ako na baka masyado kang mapagod at malagay sa panganib ang pagbubuntis. Inikat ni Gilda ang mga mata at nagbiro, para bang sinasabi mo na mahina at marupok ako. Wala naman si Severin at ang kanyang pamilya, kaya wala naman akong dahilan para lumabas. Siguro magti-training na lang ako para mapunan ng oras. Pagsapit ng dapit hapon, tinawag ni Severin si Heidi at iniabot sa kanya ang higit sa 20 4th grade high-rank pills. Inutusan niya itong ibahagi ang mga pills sa mga disipulo na malapit nang makamit ang breakthrough sa level 1 Royal Saint. Dapat nilang inumin ang kani-kanilang pill lamang pagpasok sa Paradise Secret Realm. Tuwang-tuwa ang mga nakatanggap ng pills sa pagkakapili sa kanila. Pagkatapos, tinipon ni Severin ang 20 individual sa kanyang grupo na may pinakamalaking potensyal na maging level 1 Royal Saint at binigyan ang bawat isa ng isang pill. Wika ni Sheila matapos umupo si Severin, lubos ang aking paghanga sa iyo, Severin. Nakakamangha na isa ka ng 4th grade high-rank alchemist. Ngumiti si Severin at sinabi, siguraduhin ingatan ninyo ang mga pills na ibinigay ko sa inyo kanina. Kung matatag na ang inyong attainment pagpasok sa Paradise Secret Realm at dumating ang tamang pagkakataon, maaari ninyong gamitin ang mga ito para sa breakthrough. Maganda ang inyong kasalukuyang attainment, pero hindi pa sapat. Kung mas lalakas kayo, mas magiging ligtas sa loob ng realm. Ngumiti si Diane at tiniyak, huwag kang mag-alala. Mag-iingat kami. Medyo naiinggit si Elsa at nagbiro, mahal kayo ng master ko. Marami na akong beses na narinig siyang pinaalalahanan kayong maging ligtas. Ngumiti si Sheila at tinukso siya, hindi ba inalagaan ka rin niya nang ibigay sa iyo ang ilang pills? Medyo nahihiya si Elsa sa narinig niya. Pagkatapos ng isang gabi ng pahinga, ipinagpatuloy ni Severin at ng grupo ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Lahat ay maayos, at nakahanap sila ng mountaintop na pahingahan bago ipagpatuloy ang paglalakbay. Pagkatapos ng isa pang araw ng paglalakbay, narating nila ang isang tigang na grassland. Wika ni Sheila, wala dito kundi tuyong damo, habang tinitingnan ng mga tuyong halaman. Ipinaliwanag ni Heidi, ito ay tinatawag na barren grassland. Walang nakakaalam kung bakit tuyo ang lahat ng damo rito, pero senyales ito na malapit na ang ating destinasyon. Siguro makarating tayo sa loob ng kalahating oras. Tama sa kanyang sinabi, nakakita ang lahat ng isang napakalaking bundok na nababalot ng makakapal na itim na ulap, na pinaputukan ng kidlat paminsan-minsan, na nagdudulot ng nakakatakot na tanawin. Nagtaka si Sheila, Diyos ko. Ano ba ang nangyayari roon? Tingnan ang lahat ng kidlat at itim na ulap. Para bang ibang mundo. Ibinunyag ni Heidi, iyon ang Paradise Secret Realm. Maraming bagay sa mundong ito ang hindi maipaliwanag, at ang Paradise Secret Realm ay isa sa mga iyon. Ito ay umiiral ng hiwalay. Napakakapal ng spiritual energy sa loob nito, at mayroong daan-daang bihirang herbs. Isang kaisipan ang dumaan sa isip ni Sheila at nagbiro, kung ganon, hindi ba mas mabuti para sa mga tulad natin na manatili na lang roon magpakailanman? Umiling si Heidi, hindi iyon posible. Ang Paradise Secret Realm ay kusang magsasara pagkatapos ng 3 buwan. Lahat ng naruroon ay palalabasin maliban kung patay na sila. Umiling si Sheila, naiintindihan ko. Sa ganun, dapat talagang sulitin natin ang 3 buwan na nandoon tayo. Biglang may isang disipulo ang nagturo sa kaliwa nila at sumigaw, tingnan ninyo. May grupo roon. Wika ni Heidi, malamang ay disipulo ito mula sa ibang sekta. Mayroon silang hanay ng mga token na kumakatawan sa 12 Oriental Zodiac Signs. Ang kumpletong hanay ng token ay nagsisilbing susi.
Nagdagdag si Jarvan, isa sa mga disipulo sa grupo ni Heidi, na may ngiti. Dati ay isa lang ang susi natin, pero ngayon may dalawa na. Napakabuti sa atin ng pagdami ng mga bagong disipulo sa sekta. Haha, tama iyan. Ngumiti ang lahat, sabik sa kanilang pagpasok sa realm. Dahil ang bawat bagong disipulo ng sekta ay kailangang unang pumasok, higit sa kalahati ng 2,400 katao na tinanggap sa Sky Blue Sect ay mga saints. Ang natitirang karamihan ay warrior emperors. Dahil ang sekta ay maayos na pinamamahalaan bilang first-tier sect, karamihan sa warrior emperors ay level 6 o level 7 sa pinakamababa. Iilan lamang ang mas mababa pa. Lumipas ang oras at narating ng grupo mula sa Sky Blue Sect ang napakalaking bundok. Mayroon ng 2 ibang grupo na nagpapahinga malapit doon. Hindi masama. Dumating na ang 2 pang magkahiwalay na grupo, wika ng isang lalaking nakasuot ng puti, na may kasamang nakakatakot na ngiti. Itinama siya ng isang babae, hindi sila magkahiwalay na grupo. Ang parehong grupo ay mula sa Sky Blue Sect, kaya nagtataka ako kung may 2 silang susi. Ngumiti ang lalaki at nagwika, isang pangalawang susi. Aba, nakakagulat iyan. Oo, dati isa lang ang susi nila. Ang swerte naman nila, sabi ng babae na nakasuot ng pula. Humajek-hik ang lalaki at tumingin sa grupo ng mga babae mula sa Sky Blue Sect, tingnan mo nga iyan. Ang mga grupo ng Sky Blue Sect ay puno ng magagandang babae. Lumapit ang isa pang lalaki at nagtanong na may ngiti, may masamang iniisip ka ba, Terry? Sumagot si Terry, syempre. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, takot akong wala akong pagkakataong gawin iyon. Haha, baka magkaroon ka nga ng pagkakataon sa mga susunod na araw, biro ng isa pang lalaki. Wala namang makakaalam kung ano ang mangyayari sa loob ng Paradise Secret Realm. Bukod sa likas nitong panganib, karaniwan rin ang hidwaan ng tao at pagtatalo sa kayamanan. Tumingin si Severin sa kanila na walang pakialam at ngumisi. Nalaman niya na si Terry ay isang peak stage level 9 saint, kaya hindi nakakagulat ang kayabangan nito. Kahit na 1,200 lamang ang miyembro ng grupo ni Terry, humigit kumulang 60-70% sa kanila ay mga saints. Marami sa mga ito ay level 9 o level 8, kaya maituturing na makapangyarihan ang kanilang lakas. Samantala, ang pangalawang grupo na nakalagay ng kaunti pang malayo ay mukhang mas mahina. Tumingin si Sofia sa grupo ni Terry at nagtanong kay Heidi, alam mo ba kung saang sekta siya galing? Ang kayabangan niya ay nakakainis. Alam niyang mas marami ang miyembro ng sekta natin kaysa sa kanila, pero wala siyang pakialam sa pang-iistorbo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ngumiti ng may halong pait si Heidi at bumulong kay Sofia. Siya ay mula sa isang upper-class first-tier sect na kilala bilang High World Sect. Dapat tandaan na napakabilis ng kanilang pag-unlad na malapit na nilang maabot ang Horizon Sect. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy, ang lalaking si Terry ay lumitaw bilang isang prodigy sa High World Sect sa nakalipas na 2 taon. Nakamit niya ang napakataas na antas ng attainment kahit na 21 pa lamang siya ngayong taon. Mula rito nagmumula ang kanyang kayabangan. Siyempre, marami pang iba sa kanilang sekta ang may mas mataas na antas ng attainment, ngunit wala sa kanila ang narito. Wala namang silbi sa kanila na narito dahil hindi rin sila makakapasok sa realm. Nakakamangha na naabot niya ang ganitong antas ng attainment. Dapat siyang ipagmalaki, bulalas ni Sofia. Ang paggawa ng breakthrough patungong Royal Saint ay madaling gawain para sa kanyang talento. Aba, malamang hindi rin siya magtatagal bago maabot ang level 7 o level 8 Royal Saint. Tumango si Heidi at nagdagdag, bukod pa rito, mahusay din siya sa pakikipaglaban. Narinig ko na minsan niyang natalo ang isang level 1 Royal Saint, kaya ma-imagine mo kung gaano siya kalakas. Sa sandaling iyon, isang babaeng disipulo sa tabi ni Heidi ang nagsabi. Ngunit mahusay din ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban, at isa ka sa mga prodigy sa ating sekta. Sa palagay mo ba kaya mong talunin siya? Nag-isip si Heidi sandali bago umiling, kumpiyansa ako sa aking kakayahan, at sa palagay ko ay makakaya kong humarap sa isang level 1 Royal Saint sa isang laban.
Ngunit ang talunin ng isang kalaban sa antas na iyon ay ibang bagay. Malaki ang agwat sa pagitan ng level 9 Saint at level 1 Royal Saint kahit na mukhang maliit. Napakahirap lumampas sa sariling lakas para talunin ang isang level 1 Royal Saint. Maaaring kaya kung harapin ang mas mahihina na level 2 Royal Saints kung ako ay level 1 Royal Saint, ngunit halos imposibleng para sa isang level 9 Saint na talunin ang isang level 1 Royal Saint. Kung hindi mo kayang labanan siya, sa palagay ko wala ring ibang makakatalo sa kanya, wika ng babaeng disipulo. Pagkatapos ay lumingon siya sa isa pang prodigy ng kanilang sekta at nagtanong. Paano ka naman, Kara? May tsansa ka bang manalo laban kay Terry? Nag-isip si Kara sandali bago umiling, hindi, maliban na lang na magtatagumpay kami ni Heidi kung magtutulungan kami, at kahit ganoon, maliit lamang ang tsansa ng tagumpay. Wala kaming pagkakataon laban sa kanya kung pupunta kami mag-isa. Napagtanto ni Sheila, ngayon naiintindihan ko na kung saan nagmumula ang kanyang kayabangan. Ngumiti si Kara ng pahapyaw at nagbigay babala sa grupo, hindi lang siya ang kailangan nating pag-ingatan. Ganun din sa iba pang miyembro ng High World Sect. Maaaring ituring na kaalyado pa rin ang Horizon Sect, ngunit sa kabutihang palad, wala pa kaming direktang hidwaan sa kanila sa aming mga nakaraang treasure hunts. Ngumiti si Severin at nagtanong, ibig mong sabihin, hindi natin kailangang huminga ng dahan-dahan kung makatagpo tayo ng sinuman mula sa High World Sect, tama? Ang kanyang diretso at medyo kakaibang pag-iisip ay nag-iwan kay Kara na walang masabi. Siyempre, wika ni Kara na may pahapyaw ng ngiti, ngunit magiging maingat ka kung makatagpo ng high-level prodigies tulad ni Terry. Hindi ko pa nasaksihan ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit ipinapayo ko pa rin na umiwas ka sa hidwaan. Tahimik na tumango si Severin. Alam niyang pinapahalagahan siya ng mga talentadong disipulo dahil sa kanyang alchemical talents at sa benepisyo ng mga pills, ngunit ang kanyang lakas bilang level 9 Saint ay hindi ganap na kinikilala ng elite disciple sa kabila ng kanyang status bilang elder. Kahit na nagpakita siya ng kahanga-hangang talento sa alchemy, iginagalang lamang siya ng mga elite disciple sa isang dahilan, ang kanyang mga pills. Marami ang naniniwala na ang kanyang kasalukuyang antas ng attainment ay bunga ng mga pills na nasa kanyang kamay, at marahil hindi aabot sa ganitong taas ang kanyang attainment kung hindi siya alchemist. Kabanata 1730. Marami ang karaniwang naniniwala na ang mga nakamit ang mataas na antas ng attainment sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga pills ay hindi kasing lakas ng mga nakamit ang antas sa pamamagitan ng karanasan. Karaniwang iniisip na ang mga sobra ang pag-asa sa pills upang makamit ang antas ay nagagawa ito kapalit ng tamang karanasan sa pakikipaglaban, at kadalasan ay kulang ang oras ng mga alchemist sa paghasa ng kanilang kakayahan sa labanan. Dahil dito, ang kanilang kakayahang makipaglaban ay lubhang nababawasan, at nagiging vulnerable sila sa pagkamatay kapag hinarap ang mas may karanasan na kalaban. Habang lumilipas ang sandali, dumating ang mga kinatawan mula sa dalawang karagdagang sekta. Ipinaliwanag ni Heidi kung sino sila kay Severin at sa kanyang mga kasama. Parehong second-tier sect ang dalawa, at parehong maingat na naglagay ng distansya sa nakikitang pag-iingat. Mukhang napaka-maingat nila, napansin ni Severin. Dapat nga, wika ni Heidi. Ang mga nasa second-tier sect ay mas mahina kumpara sa mga mula sa first-tier sect. Kahit na nakarating sila dito, patuloy silang nagbabantay dahil natatakot na baka nakawin ng ibang sekta ang kanilang susi. Natural lang na mag-ingat sila. Sa atin naman, kailangan lang nating maghintay ng matiwasay. Magbubukas ang Paradise Secret Realm sa loob ng 3 araw. Pagkalipas ng 2 araw, napansin ni Sheila na wala ng ibang grupo na dumating. Medyo kakaiba iyon para sa kanya, kaya nagtanong siya, bakit wala pang ibang grupo na dumating, Heidi? 2 araw na ang lumipas, at bukas na magbubukas ang Paradise Secret Realm. Ngumiti si Heidi at ipinaliwanag, maaaring nagpa siya ang ibang grupo na maghintay sa malapit at dumating lang kapag malapit na talagang oras ng pagbubukas ng realm. May ilang sekta, lalo na ang mas mababa ang antas, ang gustong iwasan ng anumang insidente at pinipili ang maghintay hanggang huling sandali bago pumasok sa Paradise Secret Realm. May mga pagkakataon na nanakawan ang mga susi ng iba, kaya malamang sinusubukan nilang iwasan ang ganitong sitwasyon.
Nagulat si Sheila sa narinig. Bakit may gustong pumunta rito para lang magnakaw ng susi? Sobrang bastos ng mga iyon. Sumagot ang isang lalaking disipulo, hindi naman laging mga rogue fighters. Ang ibang disipulo mula sa first-year sects na walang susi ang target ang mas mababang antas na individual na may susi. Naalala ni Sofia ang isang bagay at nagtanong na may ngiti, natatakot ba ang Horizon sect sa ganoon din? Parang hindi pa sila dumating. Tumawa si Heidi at sinabi, hindi yun makakatakot sa kanila. Malakas ang Horizon sect, at karamihan sa mga miyembro nito ay napakalakas. Wala silang dahilan na matakot na nakawan, maliban kung may tusong sect leader o elder na nagpasya na targetan sila. Pero sa kasamaang palad, hindi yun malamang mangyari.